We are the frontline service of the department. In fact, it has already been there in existence for almost 40 years. Okay. Pero now lang siya talagang nag-active because we have this new program na love talaga ni Ombudsman Boying Remulla. Yung gusto niya kasi, nung pumasok ako, March, we need to prioritize yung access to justice. Kasi yan yung part talaga na hindi masyado nagagawa sa DOJ. Dahil lahat sila, we're all focused on the prosecution side. Nakakalimutan na natin na maraming Pilipino na hindi maka-afford ng free legal aid. So sabi ko, sige sir, gawan natin ng programa. And that's why we did the Katarungan Caravan. So the Katarungan Caravan is a caravan that goes around the entire Philippines. We go to yung mga talagang remote places, mga LGUs, para maghatid ng mga, bukod sa legal aid, yung iba't ibang services ng DOJ through our attached agencies. For example, NBI, kasi hindi naman lahat madali makakuha ng NBI clearance, Oo, diba? mahirap pa. Oo, saka we go on a weekend. Yes. Para yung mga hindi mo kailangan mag-absent para maka-avail ng mga services. Kasi yun talaga yung prioritize namin. We did weekdays, wala masyadong tao. But then when we did ng mga weekends, mas maraming tao, mas marami nakaka-avail. So since then, talagang weekends. So, ubos ang weekends ni Yusek Ubos ang Marsh. weekends. Pero okay lang. Okay kasi lang. very fulfilling. Dahil nakikita mo kagad yung immediate effect eh. Pag may nakikita ka na nagkukonsulta regarding their cases, yung mga scam, di ba? Uso yan, bukod sa love scams, di ba? May mga na-handle kami na rape cases on the spot, nandun yung nanay. So, very fulfilling. Tapos, syempre, yung ibang services, like yung mga NBI clearance, at least hindi na nila kailangan pumila or pumunta pa sa mga main offices. Andun na, meron tayong satellite office. We also invited PSA, Philippine Statistics Authority, for their national ID. So, nag-onboard na rin sila. So, parang serbisyo caravan Serbisyo siya. Pero caravan. may special parang slot or space for the Katarungan Caravan. Yes, for the legal aid component. So, kayo na yung nagdadala rin, pati ng Oo, ibang talagang we services. coordinate with all the agencies. Kasi attached agencies na namin sila eh. So we have NBI, immigration, if may mga partners ka na foreigners doon, nag-i-inquire sila. Then karga na lang yung mga foreigners sila ng mga asawa. Nakakatuwa. Nakakatuwa. We brought in other programs like Yusek Nikis, kasi he's the one handling IACAT. So we partnered with them also because they do naman the lectures on trafficking, o pag, ano yung mga signs kung nata-traffic na pala kayo. And then sumama na rin sa amin yung NCC OSAEC. So that's the online sexual exploitation. So we're also doing lecture series kasabay nung Katarungan Caravan on ano yung mga signs or what to do when your daughter or your son was a victim of sexual exploitation online. So marami din, OADR or the Office of the Alternative Dispute Resolution, nagtitraining din sila ng mediation. Okay. So talagang in-involve namin lahat ng agencies. Okay. So, itong, sabi mo nga 40 years itong DOJAC, pero ngayon talagang nag-full Correct. all out Kasi kayo, supportive yung mga secretaries. So that was Boying Remulla, and then now Secretary Frederick Vida. Yan din kasi yung mandate nila, parang access to justice. In terms of impact, no? Do you know how many more people you've helped? I mean, you only started in the DOJ Jan 2024, so mga 2 years ka pa lang. Correct. So counting lang 2023 para may basis, naka more than 50,800 plus na kami. And that's as of December 2025. So, nung una, nag-start off lang kami ng a few thousands, hanggang sa dumoble, hanggang last year alone, naka 25,000 kami. And hopefully, since we're doing more Katarungan Caravans, more lecture series, dahil ang dami na nagsusupport eh. A lot of, like the IBP also partnered with us, yung PAL. So, lumalaki yung network, lumalaki yung programang ito. So, dumadami rin yung mga nagiging beneficiaries. How does that